Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Martes, kapiyastahan sa Barangay San Rafael, Tigbawan, ginkan sila bango sa kakulba sa mga residente sa ila seguridad. Ang Bisuwa Party List Representative Lex Culada wala sang ideya kung paano nadula ang iya pusil nga gingamit sa krimen base sa iya affidavit. Babae nga nagkuha sa Certificate of No Marriage sa Bacolod City na kibot nga nagagwa nga kasal na ini sa isa ka Indian national nga hindi sini kilala. Fetus na sapuan sa dalan sa Barangay North Balwate, Molo. Ilo isang fetus ginatumod pa sa kapulisan. Mga tarpaulin sa mga politiko, kagiban pa nga posters nga natakot sa mga poste kag kahoy sa Iloilo City, ginpang kakas. Kag pila ka kabataan sa Indigenous Peoples Community sa Negros Occidental, gintuduan sang saot nga bale. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Ang Bisuwa Party List Representative Lex Culada wala makahibalo kung paano nakalabot kay John Castro Jr. nga suspect sa pagtiro patay sa punong barangay sa Tigbawan ang iya licensed firearm santo sa ginsumiter sini nga affidavit sa Regional Civil Security Unit 6. Ini ang gintutukan ni John Sala. Ligom dulom si Bisuwa Party List Representative Attorney Lex Culada kung paano nakuha kag kung saan nagtupa kay John Castro Jr. ang licensed firearm sini. Ining sato sa iyang sumiter nga affidavit sa Regional Civil Security Unit 6. Suno sa isa ka source ang news team, uli nga nakita ni Culada ang pusil sa ginbutang diya ini sa iya salakyan nga dalon sinikutani sa Manila para sa maintenance. Dugang pa sini, ngaya ginsugo ang iya utod nga kwaon ang pusil sini sa salakyan bangod gamiton sang ila-iloy ang salakyan. Apang ulihin na nagpahibalong iya utod nga hindi gali siya ang nagkuha sang salakyan kundi ang driver sini kag ginatudlo trabahante nga si John Castro Jr. Nahibaloan na lang kuno ni Culada nga nadula ng iya pusil sa ingin pahibalo sang RCSU 6 sa November 7 nga iya licensed firearm maging gamit ni Castro sa pagtiro patay kay anay punong barangay Giovanni Triste sa barangay San Rafael, Tigbawan. Nagpaiway na nga maghatag pa sang dugang nga detalye ang RCSU 6 angot sa affidavit ni Culada apang padayon ng ila investigasyon kag posible nga mapasakaan sang administrative case si Culada kung mapamatud-an nga may kapaltahan. We are still collecting some data to balance the report if it's this valid or ano. Manumduman nga nag-file na ang Iloilo Police Provincial Office sa mga kasong nga accessory to the crime of murder kag paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act sa nagligad nga simana. Nagpasalig man ang IPPO nga manginpata sila sa pagpatuman sang layi, tiod nga mapamatud-an nga may salabdo na kongresista. Ano pa bi ang aton nga rason nga nag-file pa kita ka kaso. Kag this is applied sa tanan-tanan, no? Kay I know nga ang justisya dapat i-serve naton sa nagkakadapat. Samtang bangot sa kahangawa sa ila seguridad ginpakamaayo sa mga barangay officials kag residente sang barangay San Rafael, Tigbawan nga kansilahon na lang anay ang mga aktibidad sa kapistahan sa barangay nga natala na kutani sa November 30. Sa piyak sini nagpasalig naman ang kapulisan nga hugot nilang ginatutukan ang seguridad sa barangay. We have security measures na nakatira sa San Rafael. Bisan wala pa man na pista, that is part of our security measures sa San Rafael. Ito tungkol nga ang atong subject, no? Wala pa sa natin warrants. Pasalig pa sa otoridad, hugot ang ilang monitoring kay Castro kag handa nila nga iserbe ang warrant of arrest kung ma-issue na ini sang korte. Upod kay Marvin Lauderes, John Sala, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga balita sa Bacolod City, kapila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod na si Adrian Prieto. Si Adrian? Yes, George, mga kapuso, madaming salamat sa Negros Occidental babayi nga nagproseso sang Senumar. Ukon Certificate of No Marriage, ginyakibot ang pagkadiscover nga kasal na ini sa isa ka Indian national nga hindi maniya kilala. Yaring balita nga itong gintutuka. Matapos ang duha ka tuig nga relasyon sa partner nga si Raylan, 28 anyos, kagantis magbunag sang iya ginabusong. Nagdesisyon si Evelyn, 27 anyos, nga magpakasal na.
Gani isang tinalik ni Oktubre, ginpaproseso sini sa kakilala sa pamilya sa lalaki, ang isa sa mga rekisito sa kasal. Sa PSA Negros Occidental, bukod hindi ini makakadto, kag sa kalayoon sang biyahe ilabi na nga nagabusong ini. Apang, sang ginbukad ni Evelyn ang nag-abot nga dokumento, hindi senumar, kundi Certificate of Marriage ang iya nakita. Ang nabalaan kong kasado na ako nakibutid ko, kag nagpamangkot gid ko nga natabo ni tanan nga wala man ko kaagi kasal. Nakasaad sa dokumento nga ginkasal na ini sang tinalikdan niya November 16, 2023 sa Valenzuela City, Metro Manila sa isa ka Indian National. Naglibog ang ulos sini bangod wala man ini katapak sa lugar. Hindi sinikilala ang persona pero ang personal nga mga detalye nga nakabutang sa certificate lunsay insakto. Dugang pa nga palaligban sini. Posible hindi madayon ang plano ang kasal sa dasong bulan bangod mangin malaba ang proseso sang verification sa PSA kag pagpakigangot sa Valenzuela City. May posibilidad may managamit o base ang party mismo wala lang nanugid may ara sa mga kasal man previously. Kakatabo man na sa una nga gambal ampang-ampang lang. Apang, depensa ni Evelyn. Kag paano ko nakasal sa tawo nga hindi ko kilala kag wala ko kakadto sa Manila. Hulaton, sang talatapaan ang presensya ni Evelyn agud masugura na ang investigasyon kag proseso nga kinahanglanon. Tani buligan yung gid ko maastasan o hindi na gid ko kapakasal kung hindi ko masulbar ning problema namon kag handom ko gid nga makasal. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Ginabanta 3 ka bulan nga fetus na sapuan sa dalan sa Barangay North Baluarte, Molo. Iloilo City Social Welfare and Development Office nagakabalaka sa asod nga kaso sang pag-abandonar sa mga fetus sa syudad. Si John Sala nakatutok live sa Barangay North Baluarte, Molo, Iloilo City. John? Jert, matapos nga masampuan ang isa kalapsag na nagkautaw-utaw sa suba sa bahin sang South San Jose, Molo, isa naman ka fetus ang nasapuan diri sa Barangay North Baluarte, Molo. Gani panawagan sang CSWDO sa publiko sa ini nga mga sirkumstansya sa baylo nga maghimo sang hindi maayo, magdangop na lang sa ila opisina. Yara pa sa sulod sang inunlan ang ginabanta 3 ka bulan nga fetus sa nakita ni Boy Boy sa tunga sandalan sa isa ka isilita sa Zone 3 North Baluarte, Molo. Nakitaan pa siniya nga natudlo Iloy antes sini magdalagan palayo sa lugar. Bata ag nanay. Tapos? Nagdalag nanay to pa diretso sa gym. Kasubo nga ginakumos naman kuno tagipusuon sa manugbata nga Iloy nga si Kathleen matapos makita ng fetus kagabi. Siyempre na-shock man ko ito kalaway man balang baby na angel na mo. Do kalaway man nga ibang gani gusto nila nga magkabata, hindi sila mahatagan tapos iya ipanghaboy-aboy lang. Gitingon sa news team mamakuan sa bahin ng barangay apang ang punong barangay kag ang mga kagawad ang lunsay may mga meeting kag wala sang may makahatag sang pahayag sa news team. Ginakabalaka naman sang City Social Welfare and Development Office ang asod-asod nga insidente sang maginabandonar ng mga fetus o kunlapsag sa syudad. Sang Sabado na sa Puanman nga nagalutaw sa suba sa Barangay South San Jose, Molo ang isa kalapsag. Kapanugyan kami nga magkatulang kamo sa opisina sang Social Welfare at sa DSWD. Ari lang kami nga maghanda o magpamati, no? Kag magpanugyan sa mga bagay nga pwede namon mahimo na malikawan naton nga magsimo kamo sang maayo nga butang. Dugang panihilogo, posible man nga mapasakaan sang kasong magkinikanan nga nag-abandonar sa mga lapsag. Kung lang taon natin sa child abuse na mapuhol na siya sa abandoned, neglected. Pero kung ang life na sang bata ang nadula, sa pungod mo nga ginhimo na, siyempre may takbo ang liability mo tira. Ginpamisahan na kaginlubong sa Molo Cemetery ang fetus. Jert, sa piyak sang natabo, panawagan sang CSWDO sa publiko nga di gilayon paghusgaran ang Iloy sang mga fetus bagon may ara sang posible natabo nga hindi ta makontrolo ko na mga wala ginapaabot antes pa manasapuan ang fetus. Sa piyak sini, padayon ng investigasyon sang otoridad. Jert? Madamugen nga salamat sa detalye, Kapuso John Sala. Mga kapuso, pagpangkakas sa mga tarpaulin sa mga politiko nga nakatakod sa mga poste kag kahoy sa syudad, ginsuguran sa Task Force ASIS-U.
Pagtapik sang tarpaulin sa pangpubliko nga lugar nga wala sang permit halin sa LGU, nagalapas sa ordinansa sang syudad. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Daw kaangay nga campaign period na sa Iloilo City, bangod sang madamo ang mga tarpaulin sang pila ka mga aspirant. Ang problema, ang ginbutangan sa mga ini sa wala nagakaigo nga lugar. Oktubre subong nga tuig sang natalupangdan ang pagdamo sang siring nga mga posters. Kahapon lang nagumpisa ang Task Force Anti-Squatting and Illegal Structure Unit sang syudad sa pagpangkakas sa mga tarpaulin nga nakatakod sa mga kahoy kag poste. Depensa sang head sang opisina, nangin masako sila kag panghangkat man ang pag-ulan-ulan. Pwede gid sila yakat butang sang ila tarpaulin. Basta ara lang yan sa private places mula na. Tigaling kaya ang ato niya sa mando daya sa ordinansa ya poste kag sa mga kahoy. Kapin 200 ka mga tarpaulin kag iban pa nga posters kaangay sang advertisements, signboards kag informational materials ang nakuha sang ASISU sa operasyon sa Diversion Road ungka kag sa Infante Molo. Subong nga adlaw, nag-operate sila sa distrito sang Haro, Molo kag Arevalo kag tuyo maubos ang 7 ka distrito sa syudad. Sangkin pamangkot kung lakip man sa ila ginakakas nga tarpaulin ang iya sang administrasyon. Wala kita sang pinilian basta ara. Tikikalaw ay man karon makumintuhan man ta na kung pilion ta iba. Apang nakitan sang news team nga wala makakas ang tarpaulin nga nakatapik sa isa sa mga poste sa Freedom Grandstand nga malapit lang sa opisina sang ASISU. Ang pagtakos sang streamers, billboards, signboards kag iban pa nga sayos ang informational materials sa mga pampubliko nga lugar sa syudad ang nagalapas sa Regulation Ordinance 2013-330 nga ginamendaran sang 2020 kung wala sang permit halin sa License and Permits Division Office. Pagtuad ni Josenilia, wala na sang permit ang mga tarpaulin sa mga politiko antes initakod. Ginpakigangutan sang news team ang head sang Business Permits and Licensing Division sang Iloilo City apang wala ini makapa-interview bungod yara ini sa meeting. Suno kay Josenilia, mabudlay man ang pagpasabat sa mga tagiya sang tarpaulins bungod mapos ini panginwala sang natungdan kag pwede itudlo sa iban nga tao. Gani panugyan sa mga political aspirant, likawan na ang pagbutang sa mga tarpaulin sa ginadumilian ng mga lugar. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Samtang makapuso sa Negros Occidental naman, mga kabataan sa indigenous community sa bahin sang Sagay kag Silag City, gintuduan sang saot nga ballet. Nakatutok Irene Pedresa. Grace, proper posture, flexibility, and attitude. Pila lamang ang mga ini sa basic na kinahanglantunan sa artistic dance nga ballet. Kung tanawon, daw kasubo nga mahapos lang sa umpisa. Pero halin sa pag-alsa sa mga kamot kag abaga, makadto sa pag-ihin sa mga tiil, ang hindi gali basta-basta. Gani isa kadako nga pribilehiyo para sa mga kabataan sa Indigenous Peoples Community sa sitio Sibato Bukidnon sa Silay City, Negros Occidental nga matudungan sa South nga Ballet upod ang Ballet Philippines. Siyempre, stretching anay. Next, ang basic steps na kaangay sa play-play o kung pag-bend. Iba yung approach sa like dito sa mga local, like IP community. Kumbaga, dito namin nakikita yung rawness. Ballet is really a niche art, especially in the Philippines. The ballet world here is small. That's why we take the effort to go here. Isa ka spectacular performance sa mismo sa mga professional ballet dancers ang nasaksihan sang kabataan. Kag makatuon kami sa mga basic steps, kag makabuligid sa amon para magsaot. Hindi lang ako nalipay, tanan kami nalipay. Nasalamat sa inyo. Next stop sa grupo, ang Suyak Island Eco Park sa Sagay City. Mga kabataan man sa isla ang gintuluan sang ballet. Sa ini nga programa, hindi lang ang mga kabataan, pati man ang ballet dancers ang na-inspire. What we really wanted to be able to give the community foremost is for the kids to be inspired and to entertain them what is ballet all about. Ang kabuhi kaangay man sa isa ka saon. Kisa mahinay, kisa madasig. Apang yara sa aton mga kamot kag tiil ang pagmaniobra sang aton kapalaran. Upod kay Ruel Bangoy, Irene Pedraso. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Dead on arrival sa ospital ang pasahero sa isa ka tricycle matapos iniyang gintiro sa barangay Taal, Molo, subong lang nga hapon. Base sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sa kapulisan, ang biktima ang residente sa barangay San Juan, Molo. May mga impormasyon man nga ini ang nagapang-idaron sa 18 anyos. Sunod sa mga nakasaksi sa insidente, ang biktima ang gintiro sang gunman nga sakay sa motorsiklo. 4 kalupok ang nabatian sa mga tao sa lugar. Base sa pahayag ng drivers ng tricycle sa kapulisan, nagpadulong sila sa barangay Taal bangod may transaksyon ang biktima. Ang insidente ang ginaimbestigaran pa sa kapulisan. Nag-observe ng crime scene, nag-monitor sa mga physical evidence, and then instruction ko sa mga investigator is to scour the area for CCTV na cameras. Mga puso sa Bacolod City naman, clearing operations kag demolusyon ipaiway tubtob sa Disyembre. Yaring balita nga itong gintutuga. Naserbihan na sa Bacolod City LGU sang notice to vacate ang ini mga residente sang barangay 12 angot sa imuon nga demolusyon. Pila ka mga apektado ang nagapanghanda na. Ang iban gani, naghingagaw pa sa pagpamulad sa isda nga mayor nga palangabuhian sa mga residente samtang wala pa sila ginapahalin. Bulad na lang ganyan ginayo ng mga kapitan eh. Pag kung oras nila kwaon, nandin mo kami niya. Huwag mo kami nga pag-dugay po. Ang ilang mga balay lakip sa maipaidalom sa clearing operation para sa himoon nga renovation sang Manukan Country. Apang, sinilang nga simana, nag-anunsyar ng LGU nga ipaiway anay ang clearing operations kag demolusyon tubtob sa Disyembre. Unless kung may court order gidya na ano. Kung sa city lang gidya white demolition kung mga November, December ni mayor na Christmas. Ginkaribay naman sa pila ka mga residente ang ining anunsyo sa LGU. Dako nga bagay suno sa ila nga mahatagan pa sang tsansa nga makatinir diri tubtob sa katapusan sang tuig. Papos lang niya. Way naman pabuga at mga tao di. Dasig man lang na pagamba nila mga galin na linda suni. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, 5 na ka Ilonggo OFW nga naipit sa kinagamo sa Lebanon ang nakapauli sa Iloilo. Masobra 20 ka repatriated OFWs nakabaton sang financial assistance halin sa Iloilo LGU. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Sa 84 ka mga overseas Filipino workers nga gin-profile sang Iloilo Public Employment Service Office nga nagatrabaho sa pungsod Lebanon, 5 na diri ang nakapauli sa probinsya. Suno sa Peso Iloilo, ang mga ini ang nagdesisyon nga magpauli sa Iloilo bangod sang kahangawa sa nagapadayon nga kinagamo sa Lebanon. Ang mga OFWs naton coming from Lebanon, of course, adlaw-adlaw na ini naton nga ginamonitor. In fact, may nag-abot kita sang nagligad nga bulan kag sige pagid ang inabot nila hasta Subong. Sa Subong, nagapadayon ang koordinasyon sang Peso Iloilo sa mga himata sa mga OFW nga didto pa sa Lebanon. Ang iban nagapabilin sa bomb shelter para sa ila seguridad. Samtang nakabato naman sang 10,000 pesos ang 22 ka repatriated OFWs halin sa Iloilo Provincial Government. Tinutuyo sang probinsya nga mabuligan nga makaumpisa liwat sa pagpangabuhi ang mga OFW. From different countries, nag-avail sila because nag-apply sila diri sa aton, and after nga na-screen naton ini sila, na-qualify sila to receive the 10,000 financial assistance. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, ipreparar na ang mga habol kag jacket bangod opisyal na nga gindeklara sa Pag-asa ang amihan season. Magadalas ang mabugnaw nga hangin sa dako nga bahin sang pungsod ang amihan. Ang mas malamig pa klima ang posible nga maeksperiensyahan sa mga masunod pa nga semana. Isa pa ka good news, bangod wala pa sang malaing at tiyempo nga ginabantayan sa sulod sang PAR o Philippine Area of Responsibility. Apang hindi gihapon pagkalipatan ang magdala sang payong bangod nagaluntad gihapon ang easterly sa Visayas kag Mindanao nga posible magtuga sang localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, may ulan sa Panay Islands kag Negros Occidental. Posible ini nga maghinay paglabot sa gabi. Mga kapuso, 19 ka local government units sa Iloilo Province ang nagbaton sang Seal of Good Local Governance Award na gikan sa Department of the Interior and Local Government.
Ini ang ginalakipan sa 18 ka kabanwahanan kag Sampasi City. Ang Iloilo Province isa man sa mga tagdaog. Sa Negros Occidental, 17 naman ka mga LGU ang nagbaton sang award. 11 sa mga ini ang syudad kag 6 ang banwa. Ang Bacolod City nangin tagdaog man sa kategorya sang highly urbanized city. Ang SGLG ang ginadeterminar sa Financial Administration kag Sustainability, Disaster Preparedness, Social Protection kag Sensitivity, Health Compliance kag Responsiveness, Education, Environmental Management kag Peace and Order. Talalupang doon nga wala makalusot ang Iloilo City kag sa karon sa ikaduha na nga sunod-sunod nga tuig. Sa ginpakigangutan sa news team, ang talatapan ni Mayor Jerry Treñas, ginpahayag sa spokesperson sini nga si Joy Fantilaga nga ginasekyar pa nila subong kundiin nga mga area nagnubo ang syudad. Mga puso, sa ikatatlo nga tinion, liwat nga ginisol ang bidding para sa 1.2 billion pesos nga bulk water supply project sa probinsya sang Negros Occidental. Kahapon ginanunsyo sa LGU nga sa December 11 naman hiwaton ang bidding. Suno pa sa Provincial Administrator mismo, ang Public-Private Partnership Center naghingyo sang dugang oras sa maproseso pa ang mga papeles kag dokumento sang bidders. Sa idalom sa proyekto, ang madaog nga bidder amo ang magasulod sa Contractual Joint Venture Agreement upod ang probinsya para mag-finance, magdisenyo kag mag-operate sang water supply system para sa probinsya. Sa sining nga proyekto, pag-ausaron man ang surface water kaangay sang suba. Una ini gintalana sang July 27 ang bidding, ginisol sa October 28. Pero wala naman na dayon ka gin-reschedule kung tani sini nga November 22. Ang response ni is ara na sila ang atong bidders on the final side of preparing the papers, the documents. We're affording them at least 2 weeks para mag-plancha and then we proceed. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Social media accounts ng estudyante nga nagpost ang bomb threat comments sa official page sang ISATU posible nga nahack gid man sunod sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6. Si John Sala nakatuto. Nakitaan sa initial assessment sa Regional Anti-Cybercrime Unit nga may posibilidad nga nahack ang social media accounts ng estudyante nga nag-comment sang bomb threat sa isang kapost ang ISATU sa ila official social media page sa nagligad kasimana. Suno kay Corporal Emerito Frutas, padayon pa ang ila investigasyon agud matuli ng insidente bangod hindi lango-lango ang bomb threat nga ginakabig pamahog sa national security. Nag-focus po yung investigation natin dun sa claim ng bata na hindi talaga siya ang nag-post nito and allegedly nahack lang po yung account niya. Upon initial assessment po dun sa account ng bata, of course with her consent, no, nakitaan natin ng mga remnants or mga tracing na possibly hindi talaga siya or merong ibang gumamit ng account niya. Ginklaro man sini nga tubtub wala pa natapos ang ilang investigasyon, hindi pa masiling nga matuod ang depensa sa estudyante. Nagapakig-angot na sa iban pa nga mga sources ang RACU 6 para mahibaluan kung sa diin ang lokasyon sang hacker kag kung sino ini. Ongoing pa rin kasi ang susunod namin na step dyan is of course to coordinate with Meta, which is the administrator of Facebook, para makakuha pa ng additional information. Nahibaluan naman nga matapos ang insidente nagpasaka na sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree 1727 o kung unlawful dissemination of false information of the willful making of any threat concerning bombs, explosives, or any similar device or means destruction. Kag anti-bomb joke law, ang eskwelahan batok sa sospek. John Sala, One Western Visayas. Samtang mga kapuso sa Negros Occidental naman, duha patay, isa pilason sa separado nga insidente sang pagpangbuno. Nakatutok, Aileen Pedreso.
Patayan 32 anyos nga si alias Adonis, ang ginlabo kag ginbuno sang iya man lang tupad balay nga sanday alias Romeo, 27 anyos, kag alias Romy, 49 anyos, sa barangay Kabakungan, La Castellana. Sunod sa kapulisan, yara sa impluensya sa makaulubang ilimno ng biktima, may dala nga tubo kag nagtuyo nga buksan ang bintana sa balay sang sospek kung saan tulog na ang asawa kag bata sini. Nagkomprontahan na ang duha, tubtub nga nagkuha na ang sospek sang kutsilyo kag ginbuno na ini. Ginabu man sa tios ng sospek ang biktima gamit ang binangon. The said victim tried to open the window of the suspect and at the same time, the suspect immediately went out his house. Doon na po niya sinaway itong biktima. Nagkaroon po sila ng magkakasagutan. Daan nga hilugot-ano na ginalantaw motibo sa krimen. Pilason, ang 20 anyos nga construction worker nga si Elias Boy matapos ginbuno sa likod sa suspect nga manager sang site nga iya ginobrahan sa barangay 4 San Carlos City. Base sa pagpangusisa sa kapulisan, nagkadto ang suspect sa biktima agud kuhaan ng iya nga sweldo. Apang 100 pesos lang ang ginhatag sang suspect, rason nga nangaking ang biktima. Bungod sa hindi pag-intindihanay, nagkuha sang kutsilyo ang suspect kag ginbuno sa likod ng biktima nga ara na sa estable nga kondisyon. Wala na sang plano nga magpasakas ang kaso ang biktima sunod sa kapulisan. Ginbawian sang kabuhi, 34 anyos nga si alias Ramon, matapos ginbuno sang kaupod sini sa pag-inom-inom nga si alias Pidoy, 54 anyos sa barangay Quintubhan, Isabela. Sunod sa kapulisan, matapos nag-inom, may nagluntad nga pagbinaisay sa tunga sang duha, tubtub ginbuno na sang sospek ang biktima. Preso na ang sospek sa Isabela Municipal Police Station, kagintasakaan na sang kaso nga homicide. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga nabiktima sa ginaaligar food poisoning sa Guimaras State University naglabot na sa 372. Mga nabiktima hindi lang mga estudyante kundi pati man ang ilang mga himata sunod sa kapulisan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Isa ka fact-finding committee ang gintukod sa Guimaras State University kasunod sa ginaaligar pagka-food poison sa ginatos ka mga persona sa isa ka event sa universidad sa Biyernes. Ginalakipan ini sang katapos ang bulutuan, Buenavista Police kag Rural Health Unit sang Banwa. Kahapon, nagsapol na ang mga ini kag nagsugod na patigayon sang maid-aid nga investigasyon. Tuyo sang komitiba nga matulid ang matuod nga kabangdanan sang ginaligar food poisoning. Ini sa tunga nga hindi tanan nga naglain ng pamatsyag ang nagkaon sang spaghetti. May pila nga tinapay lang ang ginkaon. Sa pinakauli nga official statement nga ginpagawa sa bulutuan sa social media page sini, naglabot sa 372 na ang kabugusan nga naglain ng pamatsyag. Natukiban man sa kapulisan nga hindi lang lunsay mga estudyante ang nabiktima sang food poisoning. May mga faculty kag staff man sa bulutuan, pati mga himata sa mga estudyante nadala sa hindi lang estudyante sang issue ang nakapatya, kundi ang nagdarala sang pagkaon puli. Ang nakakaon na pamilya nila nagbumatag man. Sa karon, 19 pa ang nakapabilin nga admitted sa ospital. 117 pa ang under observation kung saniin, 93 ang wala ginadmit sa ospital, apang nagpakonsulta lang. Agud hindi na masulit ang kasubong nga insidente, pagahugto na sa bulutuan ang mga pagsulundan sa mga food caterer. Kinahanglan nga accredited na ang mahimo makaserbe sa bulutuan. We will not allow the same method of the catering in the campus. So we will do the accreditation system wherein may mga sila balagay kompleto sila and then the permit. Para nga may mga accountability. That if possible, I will not allow them to serve pasta. Kahapon, nagpatigayon man sang investigasyon ng Department of Health 6 sa insidente. Sa karon, parayon pa ang consolidation sang natipon nga impormasyon sang ahensya. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, mas naka-intense pa ang eksena sa pulang araw. Subong nga nadakpa na si Hiroshi nga nag-aapin sa mga Pilipino makaluwa siya ayhan sa kamot sa mga soldado nga Hapon. Matapos sa salbar ang mga kababainhan nga ginpang-abuso, maabdan bala ni Eduardo ang kasal ni Teresita kay Colonel Yuta. Mga puso, bantayan ng pulang araw weeknights 8 p.m. sa GMA Prime pagkatapos sang 24 oras. Dinosaur, sinang unang nga pispis, kag dalagko nga tinuga sa kadagatan. Ini ang nagsugata sa mga bisita sa isa ka garden sa Paris, nga ang tema amo ang Jurassic period sa mga winter season.
Ang mga higante nga replika ang ginbutangan sang National Museum of Natural History sang France sa mga LED bulb bilang highlight sa eksplosyon sang kabuhi 200 milyones na katuig ang nakaligad. Ang palagwaon ang masaksihan tubtob sa January 19, 2025. Ginpasakupan sang ginabulubanta 400 ka mga tourism office, hotels, travel agencies kag craftsmen. Ang ikaanom nga International Saharan Tourism Festival sa Owens of City sa disyerto sang Algeria. Tinutuyo sa 4 ka adlaw nga aktibidad nga iduso ang turismo sa pungsod, ilabi na gid sa disyerto. Diri ginpakita ang mga performance kaangot sa folklore kag mga hilikoton nga nagapakita sang cultural heritage sang rehiyon. Ang Algeria nga nahamtang sa North Africa ang nagatanyag sa mga Roman kag Islamic sites, mga beach kag kabukiran kag isa lang ka oras ang biyahe sa eroplano nagikan sa Europe. Mga kapuso, 36 days na lang, Pasko na. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa atong mga kapuso abroad, madamogin nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, iniyang Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.